atong Panggilby Bridge. Murag karon adunay gamayng kahayag. That resolution. So the resolution is already approved, Mr. Chair? I approve the resolution. What is now the status of our Panggilby Bridge? We will proceed with the implementation of the Panggilby Bridge. Hingpit na gayud nga natuman ang usa ka dakong proyekto nga dugay nang gipagandoy sa katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental ug subang mga lugar sa Mindanao. Kini ang Panggilby Bridge Project. Unsa ba ang kasaysayan niini nga proyekto sa wala pa kini nahatagi og katumanan? Ang tinguha nga matukod ang Panggilby Bridge nagsugod pa sa mga dekada 70. Kini aron magkonekta ang probinsya sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte, pinaagi sa siyudad sa Dangob ug lungsod sa Tubod. Kaniadto, daghan sa mga tag-as nga opisyal sa probinsya ang nangandoy nga matukod ang Panggilby Bridge. Apan sa kadugayon sa panahon, nahimong usa na lang kini kadamgo tungod kay wala kini nahimuan og konkretong aksyon. Sa paglingkod ni Gobernador Lorito Ocampo sa tuig 2001, ang iyang administrasyon nagpanday ug nag-aproba og mga resolusyon aron masugdan ang pagtrabaho sa Panggilby Bridge. Lakip sa maong mga resolusyon, ang Resolution number 377-04 nga nagtugot kang Governor Ocampo nga mosulod og joint venture agreement uban sa probinsya sa Lanao del Norte, siyudad sa Dangob ug lungsod sa Tubod aron masugdan ang trabaho sa Panggilby Bridge. Sa maong mga paningkamot ug sa hugot nga kolaborasyon ni Congresswoman Imelda de Mapuro, gipasiugda sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang paghimo og usa ka feasibility study. Kini aron masuta ang mga posibilidad ug mga benepisyo nga madala sa proyekto sa Panggilby Bridge. Si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang mianhi sa atong dapit aron personal nga makita ang mismong lugar nga pagatukuran sa tulay sa Panggilby. Apan bisan pa man sa gihimong pagsuporta sa kanhi Presidente, wala nagbalampuson ang pagtukod sa tulay tungod sa pamaagi sa pag-implementar niini nga Build Operate Transfer o BOT. Ang BOT nagpasabot nga ang mugasto sa pagtukod sa proyekto mauusab ang magpadaga niini ug bukuha sa kita sibo sa gitas-on sa kontrata. Human mahuman ang tagal sa kontrata, i-turn over na kini ngadto sa gobyerno alang sa ilang pagdumala. Apan sa gihimong bidding, walay misalmot nga mga investor tungod sa feasibility study na mas mahal ang toll fee sa pag-agi sa tulay kaysa pritihan sa barge matag sakyanan. Hinungdan nga wala gihapon nahatagi sa katumanan ang pagtrabaho sa nasangpit nga tulay. Enriquez Guaminal ng Circumferential Road, Lamang, San City, na hinirang sa katungkulan bilang Congressman, 2nd District. Which was the dream of the Misamis noon, adunay kahayag. Sugdan tana sa 2015. In 3 years, 2015, 2016, 2017, magmaterialize ang gidamgo nato
nga resolusyon. Mr. Chair, Yes, Congressman. the humble representation therefore move and wish my distinguished colleagues from Lanao del Norte, the Honorable Humilda de Mapuro, and also the First District of Misamis Occidental to join with me in moving for the approval or adoption of a resolution requesting His Excellency the President to issue an order certifying the Pangal B Bridge project as urgent and priority to facilitate approval and implementation. Of course, I also seek the support as a co-author of this resolution, the Honorable Del Monte of Dillon District of Iligan City. And of course, the effort and support of the director of the DPWH, who is the agency which is the real proponent of this project. I therefore move to ratify, Mr. Chair. It has been moved and seconded that we pass that resolution. So the resolution is already approved, Mr. Chair. Porta sa sekretary nga ma-endorso mismo kang Presidente Aquino ang katukuran sa Pangal B Bridge. Kapag nakalusot yan sa NEDA ICC, ay aakit na yan sa NEDA board, sa amin, the Presidente. So, I will support the passage of the project. It's a laudable project and it's a necessary project. Usually, pag ang project is more than ₱1 billion, it requires the approval of NEDA. So, pag na-approve yan, then we can talk about the way to finance it. Pwede kasi siyang, dahil ₱5 billion, pwedeng ODA uh, 24 hours a day. Now that this is being served by the barge, the first trip will start limited. Will start at 4 o'clock in the morning and end up at 9 o'clock in the evening. So it's no longer possible during after 9 o'clock. So with this bridge, then this will connect throughout Mindanao.
palagay ko masinop, magbantay ng kaban ng bayan. Kaya naman masisigurado natin wala tayong kaba dito sa Misamis.